gusto ko po sanang sabihin sa inyo na mag-ina po kayo. Baka po nakakalimutan po natin. Nanay niyo po siya, anak niyo po siya. Sa ngayon po, ang trato niyo po sa isa't isa, hindi parang ina, hindi parang anak. Iyon po ang ayusin natin. Ako po, kung araw-araw man talagang nagagalit ako, nagmumura ako talaga. Dahil sa ako nagugutom. Ayoko magutom. Di ko na kaya maghanap buhay. Ano po masabi niyo? Yung binibigyan ko naman yan, ganyan lang talaga yan, laging mareklamo. Alam mo, Evelyn, pakiusap ko nga lang kung talagang mahal mo po naman. Panandali lang, hindi sana, pwede mo bang hawakan yung kamay ng mga? Oo, pwede. Hindi. Ba't hindi? Hindi ko yan hawakan. So, ilang beses na po yung ginaganyan ng nanay mo? Lagi ko naman hinahawakan yan. Tanda ko na yun. Oo. Ang ina, dapat siyang manikluhod at humingi ng tawad. Dahil ang Panginoon, kahit sa Diyos, nagpakumbaba rin siya. Ano ang kahahantungan ni Lola? Mabuo pa kaya ang kanyang pamilya? Kanino mapupunta ang bahay? Pero bago po natin malaman ang mga kasagutang yan, pakinggan muna natin ang sasabihin ng konsyensya ng bayan. Attorney Ben Acosta. Nakita ko rito at nadama ko ang matinding galit at puot na bumabalot sa puso sa mata nitong si Aling Evelyn sa kanyang ina. Ang pagsasalaysay mo, Aling Evelyn, ng mga nakaraan mo, na karanasan sa iyong ina, ang siyang bumabalot at nagsisilbing pader upang mawala ang pagmamahal mo sa kanya. Buwagin mo ang pader na yan. Kaya Aling Filomena, tamang kayo ay ina. Subalit bilang isang magulang, ako magulang din, hindi ko masasabing lahat ay kaya kong ibigay at kaya nating ibigay sa ating mga anak. Meron din tayong mga naging pagkukulang sa ating mga anak. At sana nga upang tuluyan ng mabuo ang inyong pamilya, kilalanin nyo rin ang inyong naging pagkukulang. At sabihin nyo, tayo ay isang pamilya at ang magbibigkis sa atin ay ang pag-ibig at pagmamahal, palibhasay, ang nananalaytay sa inyo, isang dugo at laman. Yun lamang. Salamat po, Attorney. Coach Jaren. Aling Evelyn, sabi niyo kanina, tanong ko kayo, kung kaya niyo bang tanggapin na kayo naman nasaktan ng anak niyo? Sabi niyo, tatanggapin ko. Nung nag-usisa pa ako kung bakit, ang sabi niyo, kasi ginagawa ko sa nanay ko, kaya tatanggapin ko na lang. So, Aling Evelyn, siguro para matigil na yung pananakit sa'yo ng anak mo, siguro itigil na rin natin yung pananakit natin sa ating ina. At Aling Filomena, ako naman po, believe po ako sa mga OFW. Sana umabot sa punto na ang Pilipinas hindi na kailangan magpadala ng tao abroad. Kasi ito yung epekto eh. Sa tinagal-tagal na nandito ako sa Face the People, pag may OFW, laging merong problema sa pamilya. Tama na. So, Aling Filomena, sana yung respetong na ibibigay ko sa inyo bilang isang OFW ay matutunan din ng inyong anak at ako. Yun lang. Salamat, Coach. Father. Kung sino ang dapat magmayari o manatili sa bahay na iyon, ikaw ba, Aling Filomena, o ikaw ba, Evelinda, at ang iyong anak, ay hindi na po dapat maging issue na ngayon. Dahil po, mayroon tayong pinaglalaan ng mas mataas pang bahay, mas mahalaga pang bahay na hindi masisira ng bagyo, na hindi po pwedeng pag-agawan dahil ito'y para sa lahat. Ang bahay na tinutukoy ko, yung bahay ng Diyos. Siguro sa hidwaan na ito, matatapos lamang ito kung ang dalawang panig ay hihingi ng kapatawaran sa isa't isa. So siguro sa pagkakataon na ito, narito kayo sa Face the People, ito na ang tamang panahon na hihingin ka rin ng tawad dito sa iyong anak.
At ikaw naman, Ebelinda, humingi ka rin ng tawad dito sa iyong ina, kasama ang iyong anak. Salamat. Salamat po, Father. Parang busog na ang sinabi ng ating konsensya ng bayan. Siguro I'll make it really short lang. Lourdes, ano natutunan mo ngayon? Galangin yung matatanda. Bakit? Matanda na nga po sila, ba't pa natin inaapi? Alam mo, Lourdes, hindi lang yun. Nasa 24 ka. Nakita mo itong nangyayari sa nanay mo at saka sa lola mo. Kapag hindi mo tinigilan yung ginagawa mo, ito na ang preview mo sa iyong magiging anak. Bagamat hindi mo nakita ang maayos at matiwasay na sitwasyon sa bahay, huwag mo nang paabutin sa anak mo. Kung hindi mo man nakita ang makaayusan sa inyong bahay, ikaw na magsimula. Nasa sayo ang pag-asa. Tim. Thank you, Jelly. Agree ako sa iyo, Coach Jarrett, na itong OFW phenomenon na ito, bagamat bilyon-bilyon dolyares ang ipinapasok ng mga OFWs dito sa ating bansa, itong OFW phenomenon na ito ay marami ring mga pamilyang sinira. Kasi kahit marami kayong perang naipon, Aling Filomena, tandaan natin na sa bawat sentimo na inyong kinita abroad, katumbas yun ng bawat segundo na nawala, nakapiling nyo ang anak nyo na lumalaki nun. Bawat dolyar ay katumbas ng bawat minuto, oras, araw, taon na wala kayo nung siya ay lumalaki. Pero ganyan talaga dahil kailangan nyo magtrabaho para buhayin sila. Kaya sana yung episode na ito sa Face the People ay magsilbi ring aral at sana magbigyan din ng ideya ang mga nagbabalak na magtrabaho abroad at iwan ang kanilang mga pamilya na bagamat kayo ay makakapag-ipon ng pera, meron at merong mawawasak. Lalong-lalo na kung masyado kayong matagal na mawawala at hindi nyo talaga mapapalaki, nakapiling nyo mismo ang inyong mga anak. Sana maging lesson to sa lahat ng pamilya na nanonood sa atin ngayon. At dahil nga sa usaping legal na pareho silang walang karapatan sa lupa at bahay, ay minabuti namin na palitan ngayon ang tanong na dapat pagdesisyonan ni Lola Filomena. Pagpapatawad sa anak at sa apong nanakit sa akin, ibibigay ko ba? Yan po ang tanong ngayon ni Lola. Pindutin ang letter A kung patatawarin niya. Pindutin naman ang letter B, huwag patawarin. Kaya taong bayan, sa uling pagkakataon, bumoto na. A, patawarin ni Lola. B, huwag patawarin ang mga taong nanakit sa kanya. Ito na ang final result ng ating opinion meter dito sa studio. Ayan. Patawarin. At narito naman po ang resulta ng ating online opinion meter sa nauna nating katanungan kanina. Lola Filomena, nasagot na po ang katanungan nyo kung kanino dapat mapunta ang bahay. Ngayon naman, ang inyong pagdidesisyonan, Lola. Handa nyo bang patawarin at patirahin ang inyong anak at apo sa inyong bahay? Po ay nakapagdesisyon na. Pinapatawad ko na po ang anak ko at apo. At sana po naman wag na nilang uulitin sa akin ang ako saktan pa. Yun lang po. Maraming salamat po, Lola. Pero Lola po, narinig niyo po ang sinabi kanina ni Father.
Sige po. Narinig niyo po, sinabi po kanina ni Father na tama. Oras na para patawarin ang iyong pamilya. Pero alam po namin na kahit papaano ay marami rin po kayong nasabi sa inyong anak na bagamat kayo tayo po ay magulang, kahit paminsan-minsan kinakailangan din po rin nating humingi ng tawad sa mga sakit na nagawa natin sa ating mga anak, sinadya man o hindi. Ano po sa palagay niyo? Humingi na lang ako ng tawad sa kanila. Evelinda, aling Evelinda. Tali po kayo. Narinig mo ano mo mismo humingi ng paumanhin sa'yo. Ano masasabi mo sa iyong ina? Pinapatawad ko na rin po siya. At ikaw, ano naman ang gusto mo sabihin sa iyong ina? Sorry na kung nagkamali ako. Nung pinapatawad na kita, huwag mo lang ulitin yung sasaktan pa ako. Lourdes? Anong gusto mo sabihin sa iyong lola at sa iyong nanay? Sa lola ko po, sana mapatawad mo ako sa masasakit na salita na sinabi ko. Pinapatawad na kita. Huwag ka na lang mananakit sa akin. Sa nanay ko po, sana po mapatawad mo na si Lola. Feeling ko si Lourdes ay nag-aalala na ang narinig natin pagpapatawad na sinabi ng kanyang ina ay hindi talaga taus-puso. Tama ba ako? Na pag-uwi sa bahay ay iba pa rin na sitwasyon. Tama? Yan ang kinatatakot mo? Kailan ka ba huling nayakap ang isa't isa? Bagong taon pa. Nung bagong taon. Nung bagong taon, bati pa sila. Maaari po ba yung hawakan man lang ang inyong ina or yakapin kung kaya niyo po. Kayo po? Lourdes, sumali ka na, mag-group hug na kayo. Ayan. Maraming salamat sa inyo. Maraming salamat po talaga sa inyong lahat. Siyempre, salamat sa ating Attorney Ben Acosta. Maraming salamat. Coach Jared Corrido, salamat. Father Sunny Merida, maraming salamat. Alam niyo na hindi dito matatapos ang counseling at paggabay ng ating konsensya ng bayan sa ating mga bisita. At salamat din sa mga taong bayan all over the world. Sobrang na-appreciate po namin ang inyong opinion at pakiki-face react. Let's make it a habit every day, mga kapatid. Hanggang sa susunod na harapan lang dito sa programang Kaagapay nyo sa Pagbabagong Buhay. Ako po si Tintin Babaw. Hindi ka nag-iisa sa iyong problema dahil tutulungan ka ng buong bayan. Ako naman po si Jelly de Belen. Sa taong bayan ang opinion, Sa iyo ang desisyon. Face the people!